Okay, so dito tayo sa Psalms 85. Basahin natin yung verse 1 to 13. Tingnan natin, sige nga. Sa ESV, siguro Sister Diana. Psalms 85. Ah. You were favorable to your land. You restored the fortunes of Jacob. You forgave the iniquity of your people. You covered all your sin. You withdrew all your wrath. You turned from your hot anger. Restore us again, O God of our salvation, and put away your indignation toward us. Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger to your generations? Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your steadfast love, O Lord, and grant us your salvation. Let me hear what God the Lord will speak, for he will speak peace to his people, to his saints. But let them not turn back to folly. Surely his salvation is near to those who fear him, that glory may dwell in our land. Steadfast love and faithfulness meet, righteousness and peace give each other. Faithfulness springs up from the ground, and righteousness looks down from the sky. Yes, the Lord will give what is good, and our land will yield its increase. Righteousness will go before him and make his footsteps a way. So, makikita niyo dito, first, sa simula nung niya, nakalagay revive us again. Tapos meron dito to the choir master, a psalm of the sons of Korah. So, parang directed daw tong psalm na to the choir master. Although, sabi ng iba, ang sinasabi nilang, sabi sa iba, sa inyo, anong version? To the choir master din ba? Sa title, bago. Ay, the title. Huwag mo lang sa title. Sa iba nakalagay to the chief musician. Diretso agad sa... Yung iba choir master. So, may iba nagsasabi na baka yung choir master or chief musician is referring also to God himself, no? So, siya yung ating chief musician, psalm ito. And then, psalm daw ito of the sons of Korah. Kilala niyo ba yung si Korah? Korah. Sa Bible, hindi pa nadaanan to sa Old Testament, yung name ni Korah. Hindi familiar. So, kung nadaanan niyo na yung Old Testament, maalala niyo yung kwento ni Korah, sons of Korah, pati meron na siyang mga kasama kasi. Pero iba tong yung original si Korah mismo, ay kasama siya doon sa isang rebellion. Kung maalala niyo yung rebellion na to ay parang ang nangyari, hindi nag-rebel sila, tapos kinain sila ng lupa. Nagbubukas yung lupa, tapos kinain siya pati pamilya niya. So, I don't know kung may naalala kayong ganon. Na parang sa kanilang pagkakamali. Sa kanilang ginawang, oo. So, literally, the earth swallowed them up. Parang kinain talaga sila ng lupa. So, bye-bye na sila, no? Ngayon, itong nangyari dito, bakit ito ngayon descendants naman ngayon ang gumagawa nitong psalm na to. A psalm, siya yung so, ibig sabihin nun, part sila ng choir, nagsiserve sila kay gods. Pero si Korah, yung kanilang ninuno is wala. Nagkasala. Pati yung mga kasama niya siguro at that time,
Pero itong mga anak niya, sons niya, descendants niya, ay naging okay. So parang kung isipin ninyo, nabigyan din, hindi necessarily na nagkasala yung magulang, lahat na lang is magkaka-problem. So ito, makikita ninyo, nagkaroon sila ng, siguro anong magiging isipin ninyo nangyari sa pamilya na gano'n, yung magulang ay matindi ang ginagawang mga kasamaan, ano siguro naiisip ng ibang anak? Yung iba madaling gumaya, puwedeng kung ano yung ama, gano'n yung anak. Pero ito, parang opposite, ano sa tingin ninyong nasa isip nung kanilang anak? Parang ayaw na nilang mangyari sa kanila yung nangyari. So nakita nila doon yung ano nila, yung kanilang ay, yung folly nila, yung folly nung kanilang, kamag-anak, kanilang, ay Parang ayaw na nilang ulitin. oo, pero at the same time, nagse-serve pa sila kay God sa ngayon. So ang kagandahan dun, natuto sila. So, intro lang naman yun, kasi wala naman yun sa Psalms. Kaya makikita niyo lagi dito sa Psalms, laging may the sons of Korah, part talaga sila ng musical ano. So, puwede sila puwede ka mag-serve kay God faithfully kahit na yung pinanggalingan mong sa bahay, kahit siguro ang gulo-gulo ng bahay mo nung lumaki ka, hindi Christian yung family mo, galing ka sa pamilya ng puro makakasalanan yung ano. Naalala ko lang bigla yung nanay ko, kasi nanay ko is alam ko namang believer siya kasi siya yung unang naging believer sa'min, eh. Pero naalala ko yung mga kapatid niya, parang hindi ko ma-imagine yung may isa siyang kapatid na murderer na Muntinlupa, naalala ko lang bigla. Muntinlupa, nakulong sa Muntinlupa. Oo. Sister Del, sana paano ko na lang pag dinala si Sister Del ito. Kakalabos lang, pero buhay yan. Wow! Ilagay Thank you. ko sa salad. Pwede sa freezer. So parang kasi nga meron siyang kapatid na greedy sa bahay no main house nila na sila lumaki. Ang ginawa niya, nakatira doon yung isang kapatid, pinatay nila yung kapatid para lang mapasa kanya yung bahay. Imagine mo yung background dong, oo. Kasama pa niya yung anak niya na panganay na hinahabol daw nila ng saksak yung hanggang namatay. Grabeng pamilya ng nanay ko, no? Para sabi ko, parang kahit lumaki siya na gano'n yung pamilya. Sa loob ko talaga nung naging Christian siya. Siyempre hindi naman siya Christian niya. Hindi, Christian na yata siya nung nalaman namin yun, eh. So, it doesn't matter kung ano yung pinaglakihan mo, kung ano yung background mo, talagang si God naman, puwede kang wag matuto ka dun sa yung lesson, hindi ka matututo sa kasamaan nila. Hindi ka maimpluwensyahan sa kasamaan, kundi opposite naman. So, ito yung background nitong psalm na 'to, 'no. Ginawa daw siya nung sons of Korah for the chief musician, or puwede rin to our God, to God himself, who is our chief musician, 'di ba? Psalm 85 tayo. Okay. So, alam niyo naman na ang Psalms ay, 'di ba ang Psalms ay, nagbabasa kayo ng mga Psalms. Anong napapansin niyo na effect sa inyo 'pag nagbabasa kayo ng mga Psalms? Compared siya sa kunyari epistles, or compare siya sa Genesis or historical book. Ano yung parang nagiging, maganda minsan na, may iba pa nga yung Bible reading nila laging may psalm everyday, eh, kahit meron silang main binabasa. Ano ba yung parang nakikita niyo effect ng psalms 'pag nababasa natin siya? Kasi kanta siya or ano siya, pero anong effect sa inyo dati kayo nagbabasa? Sa akin, parang nagiging prayer siya. Ginagawa naman siyang prayer, okay. Marami din doon prayer din. Ano pa? May tinuturo din, oo. Ano pa? Pero mostly papa-worship ka. So mostly emotions mo. Yung kumbaga nakikita mo full of emotion ang Psalms. So parang napapaano ka din, nakaka-relate tayo pag nade-depress, makikita mo doon yung psalmist. Pag nakikita mo na siya ay
whatever reason ng depression niya, may kaaway man siya, o may ano siya, doon niya nakikita din, in the end, makikita mo yung comfort na nakukuha niya. Para siyang nagka-cry out to God. So, puro mga prayer na napapansin niyo, di ba? Prayer. So parang tayo din, pag may problem tayo, hopefully, ganun ang reaction natin. Reaction niyo ba pagka may dinadaanan kayong difficulty, anong una niyong ginagawa? Mag-iisip na kayo ng plan. A, plan B, plan C, plan D, hanggang plan, ano na. Kung ano-anong plano. Gagawin. Oo, yung utak mo, talagang, kung ikaw yung mabilis mag-isip ng utak, ganito gagawin ko. Ganyan. Nakaplano ka na, ganun ka bang tao? O una ka muna, madidepress ka muna, ganyan. Wala kang plano pero nag-worry ka lang. Parang ka lang, anong sabi nila, headless chicken. Alam niyo ba yung headless chicken? Pag pinatay mo, tinanggal mo yung ano ng chicken, wala siyang direction, ikot-ikot lang siya na wala siya pinupuntahan. Ganun ba daw tayo pag difficult times, or tayo lang ay nagbumukmuk or umiiyak lang tayo, or ano ba yung kaya pwede naman kayo ay wala lang, parang stoic, para kayong zombie. Para kang zombie, para kang nakatulala. Ano yun? Natigilan ka na. Ano ba ang unang-una mong ginagawa pagka ganon, pagka may problem? So, it means, ito yun, yung pinapakita dito yung reactions din ng psalmist pagka siya ay may dinadaanan. Nagka-cry out siya kay God in all of life's circumstance na dumadaan sa kanya, whether may kaaway siya, whether kung ano man yung nandito din yung kunyari namatay yung anak niya, namatay niya yung anak niya kay Bathsheba, yung mga ganon. So, or nagre-repent siya, pinakita sa kanya ni God yung kasalanan niya. All of that is result always sa pag-cry out niya, pag-pray niya kay God with his emotions. Hindi siya nagpe-pray na, Lord, thank you sa lahat. Parang walang hindi siya ganun, di ba? Yung kita mo naman doon sa Psalms, pagbabasahin ninyo, crying out to God. So, it is also, may mga times na ang Psalms naman celebratory, nagsa-celebrate ng something, that's goodness ni God, tapos Lord, praise the heavens, praise the earth, parang gano'n, di ba? Praise Him in all the earth, parang gano'n. So, whether it is celebration or depression, medyo malungkot or anything, trials, so, ito yun, ito namang kakaibahan naman dito is, sa Psalm na to is, ano ba napansin niyo sa Psalms 85? More of ano siya? Sa binasa natin siya. More of celebration, more of ano siya, malungkot, may dinadaanan ba siya? On the low side ba ang kanyang emotions? Parang salamat naman yun. Sinasabi niya yung mga magandang ginawa ni Lord. Pero ano yung emotion niya sa tingin mo dito, sa palagay Kaya ninyo? parang may May mga tanong worries siya, siya. will you be angry with us forever? Parang may anxiety siya na ikaw ba magagalit Kasi, ka? may anxiety siya dahil saan? Yung mga scenes ng Dahil sa sins. sa previous ano. Sa sins nila, oo. Tapos, ang prayer niya is show us your steadfast love. So, ano yung hopeful? May hopefulness saka, di ba? Hopeful siya na si God yung mag-ano. Ano pa? So, kung makikita nga ninyo dito, yun ang ano, yun ang parang sabihin natin, wait lang. Yan. So, ito, remember niya, you were favorable to our land, you restored the fortune. So, nire-remember niya, sa pag-remember niya noon, hopeful siya na ngayon, i-revive din sila ni God. So, hindi naman talaga yung super sayang-saya, kundi more of, siguro may dinaanan siyang, rin, na paghihirap. At kaya ngayon, ito yun kanyang response. No? So, being restored, ang theme nito is parang more of being restored back to God. Revival. More of revival. So, ito siguro ngayon, pwede natin siyang i-start as because of the year, starting the year.
Ano ba yung nadaanan natin last year? Ano ba yung mga dinaanan natin ng 2 years, 1 year ago, 2 years ago? Do you think ito, kaya sabi ko sa inyo, kumuha kayo ng papel, meron tayong parang susulatin din. Susulat natin in between habang nagsa-study tayo. So, unang-una, it is ito yung desire ng psalmist. Siguro isang either family ba natin, tayo mismo, may times din na in the past year, hindi tayo nakasunod kay God. May mga moments, siguro naligaw tayo, o siguro na ano tayo, medyo hindi tayo nakafocus talaga sa kanya at certain points. No? So, gusto natin, the start of the year, we could be more focused sa ano niya, sa laws niya, and sa pagsunod sa kanya, even sa lahat ng pinapagawa niya sa atin na hindi natin nagawa sana, maging consistent tayo in our walk with him. So, prayer natin ngayon is, Lord, sana this year you will revive us or continue to make us love you more and more this coming year. Kung ano man yung distracted tayo last time, na may na-distract tayo first because of some problem or meron man tayong dinaanan na mukhang nagbumagsak tayo na some way sa walk natin. Hindi tayo masyado naging consistent talaga doon sa pagsunod ng spiritual disciplines natin. Ano ba yung mga normal na spiritual disciplines natin? Those are your Bible readings, musta ba yung yung Bible readings natin, sa cells, sa pag-aral natin ng Word of God, sa pag-obey natin in many different aspects of our walk. Kung meron ba tayong temptation na hindi natin malaban-labanan, meron bang mga ganon, or hindi naman kailangan na sobrang serious ng kasalanan, kahit simple lang, pag-gossip, hindi ko na-resist yung pag-gossip ngayong taon na to. Medyo mga times talaga ako nagpag-gossip ako. Mga natin, siguro yung use natin ng money, baka hindi tayo naging good steward this past year. Medyo nagwaldas ako ng mga siguro 3/4 of my income napunta lang sa wala lang. Hindi naman useful pala or hindi naman pala importante, or meron pa ako dapat sana ito na lang yung binili ko, hindi na lang ito, hindi ko naman pala nagamit, nakatiwangwang lang dyan sa bahay. Yung mga ganun nating regret. Actually, hindi lang yun na sayang, kundi stewardship din yun. Use of yung ginamit, binigay sa atin ni God na in-entrust niya na money, ginamit natin ba to sa purposes niya, o ginamit mo lang sa isang bagay na para matiwangwang lang dyan sa bahay mo. Once mo lang ginamit, tapos wala na. O kaya, siguro, minsan naman, yung pagiging impulsive natin naman, anong nangyayari? Minsan, ay, ang ganda nito! Bibili ko to, kung useful to. Tapos nangyayari, pag makita mo, bibili ka na, nung nakita mo, kaya 1,000, pagkita mo sa Shopee, 100 lang pala yun. Napaka-impulsive. Wala naman problema kung kailangan mo, pero bigla nakita mo, ano pala. Oo, kasi napaka-gustong hot na hot ka ba? Yung parang, baka mawala na to. Ako, kailangan ko to ngayon na. So, hindi ka ba naghihintay kay God, nagpa-pray muna, wait and stop muna para mag-pray. Ito na. Kasi nga meron laman ang yung GCash, kaya napaggastos ka talaga, or yung Shopee Pay mo, or yung, ano ba yung ginagamit yung Lazada Pay, may Lazada Pay ba? So, may mga ganun tayo, no, na not waiting on God, gusto lang natin yung gusto natin, so wala kasi kayong tagapigil, kayo yung mga wala na kayong mga asawa. Kung dati may tagapigil kayo, although minsan yung ibang asawa hindi rin naman napipigilan. May mga iba rin naman kahit may asawa, hindi rin naman pinapakinggan yung asawa. Hindi na nagsasabi sa asawa, gastos na lang ng gusto. So, kailangan natin talaga ring i-check kung we have to check ano ba yung this year. Kaya ngayon, ito ng isang assignment, gagawin natin ngayon, we'll just give a short time for this. And so but before that, para makatuloy-tuloy tayo sa Psalms natin, para mamaya bigyan natin ng time yun. Even
Kung hindi natin matapos ngayon, pwede naman dyan gawin even sa house pag uwi natin. So, punta tayo ngayon dito sa passage natin. Ang passage natin is, start tayo sa first part. Lord, you are favorable to your land. Bigyan ko lang. Zoom. Share. May logo sa ako na pwede iba-iba. Okay. So sabi dito sa verse, Lord, you are favorable to our land. You restored the fortunes of Jacob, forgave the iniquity of your people. You covered all their sin. You withdrew all your wrath, and you turned from your hot anger. So, okay. So dito makikita nyo, before siya nagsabi talaga ng prayer mismo, before niya sabihin yung prayer niya na i-revive tayo, kasi doon yun sa verse, na yun restore us, verse 4, di ba, restore us, nakalagay. Pero bago niya sabihin yung restore us, meron muna siya sabi niya muna ito, ano masasabi niya sa verse 1 to 3? Parang may kinumpare siya sa mga dating ginawa ni Lord. Okay. So, na-recall niya lahat ng goodness ni God in the past. Ano pa? Faithfulness din ni God in the past, pagpapatawad ni God. What else? Mga blessing na binigay na dati. Sa fortune, na-restore na. Okay. So, ito yung, restored us. You were favorable, you restored the fortunes of Jacob, forgave the iniquity, withdrew all. So, kahit na nagrebelde yung Israel, kita natin na ang daming beses naman nagrebelde ang Israel. Pero yun nga, time and time again, pinapatawad sila ni God. And then, yung galit ni God sa sin sa kanila, marami. Naalala niyo yung, sabi ko nga si Korah, di ba? Sabi ko, Psalms of the sons of Korah. Yung galit niya nun, di ba? Matindi kasi kinain sila ng lupa, di ba? Pero yung mga anak niya, ni Korah, hindi naman naapektuhan nun. Kasi ngayon, nagsiserve na sila kay God, di ba? So, it doesn't matter kung siguro gaano kalaki yung sin. Ito, nakita niya yung forgiveness naman ni God. Okay, so, ito yung parang ginawa niya na parang before that, nilalamunan niya yung goodness ni God. Pinaalala niya rin hindi lang niya binabalik kay God yung ginawa niya, kundi sa sarili niya, nire-remind niya rin yung sarili niya. Bago ka mag-pray, siguro mag-ask ng petition, para alam mo na may assurance ka na sasagutin ni God. Gusto mo rin balikan, Lord, before sinagot mo yung prayer ko, naging faithful ka sa akin. Alam ko, ito ngayong time na to, magiging faithful ka din. Siguro parang ganon, Meron ba kayong nakikita pang reason bakit ganyan yung niya? Sinabi. Mm-mm. Kasi nakita niya na si God hindi nagbabago kung ano yung promise niya. Okay. Nagawa. Natupad niya. So parang consistent si God doon sa kanyang mga promises. Okay? I-declares or pa? Nag-expect din siya na i-grant din yung ano na yung nire-request niya, yung prayer niya. Okay. So yung verse 1 kasi, nakita niya yung restore the fortunes of Jacob. Ano ibig sabihin nung he restored the fortune? Ano yung ni-restore niya na fortune ni Jacob? Nawala ba? Natanggal ba? Bakit ni-restore? Ano alala niyo yung history na? Anak na ensa. Kasi di ba nung nag-ano sila ni Esau, di ba? Sino? Si Jacob tsaka si Esau, di ba dinaya nila ni Rebecca yung si Isaac. Tapos, yung parang part ng parusa ni God sa kanila, although ginamit yung incident na yun para ma-fulfill din yung plan ni God, parte ng parusa nila na gusto siyang patayin ni Esau, tapos nag-ano din yung family nila, nag-separate din sila ng... Yun ba yun? May fortune na ba si Jacob noon? Wala pa yata. Wala pa. Pero naisip kasi ng fortune yung yung blessing. Oo. Pwede din, pero hindi siya masyado ganun ka-highlighted sa Bible eh. Ano yung pinaka-highlighted? Ito yung napunta sila sa Egypt. Ayun. 'Di ba? Napunta sila sa Egypt.
Hindi, actually, sinasabi niya lang na captivity of Jacob, pero family ni Jacob to. So, sino yung family ni Jacob? Di ba si Joseph? Oh. So, pupunta lahat ang nawala, lahat ng nila, nagkaroon ng famine, pupunta sila sa Egypt, pero naging slave sila, umalis sila doon na halos wala na silang pera, kundi lang nagkaroon lang sila ng konting kayamanan na nakuha sa mga Egyptian. So, kumbaga, nakapagpatayo sila ng another, nandun na sila sa wilderness, bumalik na sila sa land of promise. Bila na nang restore lahat. Dati kasi nawala na siya, swipe away, dahil nga naging slaves talaga sila, di ba? Pero nung makabalik na sila, nasa promised land na sila, na restore lahat. So yung Jacob na sinasabi is the family, hindi na mismo si Jacob per se. Pero yung family niya, pati yung descendants niya sila dyan. No? So Israel yon. So Jacob is Israel din. So parang na-restore din naman lahat ng nawala. Diba? Pansin niyo ba yon? Pero hindi yan promise na pag nawalan ka ngayon, tapos sabihin mo, Lord, i-restore mo lahat. Baka gawin niyo out of context eh. Hindi kasi naman may promise naman si God kay Abraham. Yung mga offsprings niya. So, next naman, sabi niya doon, you have forgiven the iniquity. Alam naman natin na sabi natin yung lahat ng sins na to ay medyo marami, paulit-ulit ang mga sins. Anong sins nila favorite before was sa Old Testament? Ano yung favorite sins nila? Yung worship, idolatry. Idolatry, 'di ba? Yun yung paulit-ulit sila eh, kung saan man sila lagi silang nagkakaroon ng ng ganyang problem. And then what else? Sabi dito sa susunod na verse, hindi niyo binasa to eh. Hindi binasa ni Sister Diana sa verse 2. So they Meron kang hindi binasa. covered all their sin. Ano pa? He took away the guilt of your people. So, sa verse 2 po. Verse 2. Anong hindi mo binasa? Binasa mo ba lahat? No. Hindi eh. May isa kang hindi nasama. Verse Anong? He took away the guilt of your Forgave the people. iniquity of your people. Wala ba sa inyo? And covered all their After that, Verse 3 na. walang nakalagay na Sela? Sela. 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 Sela means S-E-L-A-H. Minsan may ganun na yung mga. Oh, bakit hindi mo binasa yun? Oh, tingnan mo. Di tatanong ko sa iyo eh, kung ano yun eh. Ayun. Ano nga? Diyan ba yun? Merong Sela. Oh. Kasi intindi ko ng Sela yung parang na So, anong tingin nyo sa Sela? mag-shift na siya into another, Ganun ba yun? Yun yung Mag-shift siya? Oh, magkapareho lang sila eh. 1, 2, 3. Tignan mo, ang nagkaroon lang siya ng paragraph. After that, restore, iba na eh. So ito magkakadikit lang to eh. 1, 2, 3. Ano ibig sabihin ng Sela? So it means, Sela means, sa music, kasi, sa kanyari concert or may pinapanood ka, para siyang interlude. So, kanyari, kumakanta tayo ng worship, biglang instrumental na lang, may musical, may instrumental na interlude, pause. It's a pause. It's a pause. So, pause siya. So, after niya sabihin yun, you have forgiven the iniquity, you have covered the sin, Sela. So, nag-pause muna siya to stop and reflect, maybe about the lyrics na sinabi, dun kakasabi lang niya. Siguro, at that time, siguro, isipin niya, Lord, thank you sa mga naisip niya yung mga sins niya na nagawa din kay God. So, nag-reflect siya at that point. So, siguro, sa worship, pwede rin naman yung gawin eh. Any pause during worship, naisip mo, ano nga ba yung kinanta ko? I-remember mo lahat ng lyrics. Ano ba yung sinabi ni God? May promises ni God. So, interlude siya. So, truths, considering all the truths that the Lord taught us, lahat ng yon, He declares ngayon yung after this. So, parang meron tayong interlude. Dapat nga yun to ginawa natin ng Christmas break eh. Kasi yun yung parang interlude natin sa Christian walk natin. Ano na ba kayo? Tingin na about the last year. Ano nangyari sa inyo for the past year? Na nagawa nyo ba ng inventory? Spiritual inventory. So, minsan kasi kahit sa High Rock, merong yearly yung prayer retreat. Anong nangyari? Kung minsan nakwentuhan siya.
Hindi siya yung dati gano'n, may talaga makikita mo, yung mga tao hiwa-hiwalay, nandun sa may gazebo, nandun sa may isang puno, nag-aano mag-isa, na Meditate. nagbabasa, nagdo-notes ng ano. Tapos later on, parang wala na gano'n, puro kumpulan na lang ng mga kwentuhan, no? Makikita mo, kasi parang hindi siya, nakaka-tempt naman kasi kung tutuusin mo. Ngayon mo lang sila makakasama. That time, normally, pag church, mabilisan, hi, bye! Di ba? Parang, kumusta? Okay naman, bye-bye. So, hindi kayo nakakapagkwento. Siguro parang ginawa nila rin yung time for updating each other. Pero yun nga, kahit na hindi mo dun gawin, siguro maganda, kahit late na, nasa January 11 na tayo, gagawa tayo din ng something like that, no? So, last year, ano ba ang, sulat nyo na lang, last year, ano ba ang mga ginawa ni God sa atin? Ayan, so ito yung barang basis natin. Ano ba ang favors na ginawa ni God for us? Last year, 2 years ago, whatever. Hindi naman kailangan specifically 19, 20, 24. 2023, 24, or pwedeng fast few months lang. Ano na ba yung mga ginawa ni God sa atin na blessing? Minsan nagiging so used, sanay na tayo sa blessing. Pagka dumating yung blessing, parang wala lang. Thank you, Lord. Tapos na. Parang hindi natin talaga siya nakikita as ano eh. So, kailangan talaga So, ito yung first, no? Ano yung mga ginawa ni God sa atin na blessing yan? Huwag nyo lang isama yung financial, baka isama nyo lang doon. Financial. Anong iba pang blessings na maiisip niyo na pwede nyo i-ano? Good health. Good health. Oo, tama. Ano pa? What else? Ano pang ibang mga blessings na pwede nating i-remember? Food, no, provide pa rin siya regardless, mataas yung inflation. Provisions ni God. Okay. Ano pa? Siguro yung mga friendships or yung mga bagong friendships or bagong mga nakilala mo na na-bless ka ng mga tao o yung mga ganon. Ano pa? Ang sabi mo, sister niya? Ayun nga, health din. Ano pa? Parang, Yung buo pa rin yung family mo. okay. Saka yung mga natutunan mong lessons, kahit na sabihin mong, blessing din yun, mga spiritual lessons na natutunan mo. Whether natuto ka sa trial or natuto ka sa kahit ano man, mga things na tinuro, na bagong truths na tinuro ni God for last year. Kasi, basis nun, kung may nag-notes kayo, pwede nyo balikan yun. Ano ba yung mga ano? Pangalawa yung, ano ba yun, forgive the iniquity. So, pwede nyo nating alalahanin, Lord, saan ba ako nag-fall this past year? Yun na nga, nung na-mention natin, siguro hindi naman yung mga grabing sins na murder, hindi mga ganun. Pero, Lord, ano ba yung pumalso ko sa pag-obey ko sa government? Hindi ako dumaan sa pedestrian lane. Patabo ako sa nagmamadali ako. Ako ay tax ko or ano ba, yung mga niloko ko ba, may nag-ano ba ako. So, pwede nating i-recall and sa yung mga sins natin. Laziness, procrastination, selfishness din natin. Minsan, sinasabihan ka na ni God, uy, kumustahin mo to. Huwag na. Dami pag gagawin sa bahay. Wala akong time dyan. Tapos nakikita mo na may problem yung isa, parang ayaw mo siyang kausapin o lapitan or yung mga ganon. Ano ba yung mga pinapakita ni God sa'yo na indifference? Parang gusto mo lang, tayo-tayo lang. Kami-kami na lang. Seems madaling mga widows eh. Kami yung mga click na kami, click. Cliche, ano ba, click. Ang tawag doon yung click, yung mga group na talaga. Magtinginan pa lang kami, alam na namin na iniisip ng bawat isa. Hindi ko na kailangan kilalanin. Syempre yung iba, it will take effort pag bagong person. Kung kumustahin mo, hindi mo alam kung ano yung kilite or ano yung opposite ng kilite. Ano yung kanyang yung kinakagalit niya or something, mga ganun. So, Witness. pick yung mga niya. So, kung medyo mahirap nga siya yung number 1, blessings. Number 2, sa tayo nag-fall, whether small or big, doesn't have to be major na parang kailangan
kailangan yung talagang nag-sin ako ng grabe. Yung mga tingin mo na lagi paulit-ulit nating sin na nagagawa, paki-note nyo rin. And then, withdraw all your wrath, turn your, okay, so, yung restoration ni God ito, no? So, siguro yun yung isa sa mga gusto nating i-recall for the past year. Now, going to the verse 4, sabi nga dito, restore us again, O God of our salvation. Put away all your indignation toward us. Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger to all generations? Sabi dito, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your steadfast love, O Lord, and grant us your salvation. Siguro, ito, although as a nation to prayer niya dito is as a nation, i-revive yung buong Israel. So, pero, for us, siguro for the church, isa rin yun, prayer din natin for our church is, bawat family, bawat person na nag-attend, whether member or not member, Christian or not, pero yun nga, this coming year is magkaroon ng personal revival about isa. Kung hindi pa Christian, syempre salvation. Pag Christian na, revival ang ating prayer, no? So, when you say revival or restoration, ito is, i-compare mo siya to something i-restore mo siya from something. Syempre, hindi mo pwedeng i-restore kung kunyari, bago ka pa lang nagbe-build ng, kaya lupa lang yan, magbe-build ka. Hindi tawag doon restore kasi magbe-build ka pa lang eh. Ang restore is nasira, katulad nga nito pinakita ko sa inyo kanina, yung kay sa LA. Yung ganda-ganda ng mga, di ba, pinakita ko sa inyo yung picture, ganda-ganda. Tapos biglang after that, yung kita mo, puro ashes yung pinakita, kinumpare before, after. So, yun ang tawag doon, restore. Kasi dati ang ganda, tapos ngayon ashes na lang siya, restore. So, kumbaga parang, i-compare natin to something. Siguro i-compare niyo to doon sa first time na naging Christian tayo. Nung na-experience nyo ba yung dati kayo naging Christian is nagkaroon ba kayo ng time na, wow, para talaga tayong on fire? Naranas ba kayo ng ganun? Talagang quiet time. Ako naalala ko nung dalaga pa ako, pupunta ako sa prayer mountain noon. Tapos nagti-3-day fast pa ako noon. Yung talagang wala kakainin at all. Talagang hindi ako nagugutom noon. Talagang kung ano ako noon, yung talagang gagawin ko lang, pupunta ka sa cubicle, na magpipray ka lang. Wala naman ako talagang maalalang pinagpipray ko na kunyari, magpipray ba ako for a problem? Hindi, parang gusto ko lang talagang magkaroon ng deeper communion with God. Bread pa ako nun. Bread pa ako nun. Kasi prayer mountain di ba? Antipola sa bread yun eh. So talagang akit ako doon. Ako lang mag-isa. Wala akong kakilala. Punta ako mag-isa. Dalaga ako nun. Tapos, ano yun matutulog ka parang meron kang, yun nga, magbabayad ka kasi lodging Tapos may mga pupuntahan ka doon, yung isang cell na napapasukan mo, talaga ikaw lang, tapos talaga magpe-pray ka lang. Yun talaga, alam mo yung parang yung gagawin mo lahat, pero hindi ako nabobore, wala akong tapos may bukal babasahin naman, minsan, ganon. Tapos minsan, mga once a day, may parang nagpe-preach, parang short lang naman, pero hindi lagi. So, parang yung time na yun, parang gusto ko lang, Lord, na-behold ko lang yung face mo. Naalala ko nung time na yun, parang hirap na gawin kasi pag marami kang iniisip na kailangan mong gawin sa bahay or sa Pero noon, 3 araw nga. 3 days fasting nga ang ginawa ko. May mga iba rin na gumagawa noon. May mga iba tao doon. O may nakikausap. Naalala ko first time ko makausap doon yung asawa ng pastor sa Bulacan. Pastor, kilala niyo yung taga Bulacan na pastor? Asawa no na parang may time na nag-usap kami. Hindi niya ako siguro maalala. But anyways, parang wala yun. Ang tingin ko lang sa fasting nyo, hindi yung magpapayat. Para ka makapag-pray. Ang alam ko nun, ang sabi nila, pag nagpa-fast daw, kasi di ba kunyari, isipin mo, normally in a day, kakain ka, pagkakain ka, during the day, iniisip mo, breakfast, anong kakainin ko sa breakfast? Lunch, anong kakainin ko ng lunch? Dinner! Tapos in between, may merienda ka pa, di ba? So, nauubos yung oras mo,
kakaisip ng kakainin, magluluto ka. So doon pagka nga daw nag-fast ka, hindi mo iniisipin yung pagkain mo, ano lang yung time mo is mag-pray ka lang at maghintay ka lang kay God, magbasa ka, magbasa ka ng word niya, Bible or book. So parang, oo nga 'no, wala kang distraction, yun lang gagawin mo kasi hindi mo na iisipin na kumain, eh, wala na sa agenda mo yung pagkain. Oo. Pero nung time na yun, hindi ko naman talaga nagulat din ako, hindi ako talagang nag-iisip na gugutumin ako. Tubig, oo, nagtutubig ako. So parang pang-ano siya, ta's may gastritis naman ako pero hindi naman siya nag-act up. Hindi nag-act up yung gastritis ko, sabi ko, "Oh, galing din pala." Pero siyempre yung sabi nga nila, second day parang hinang-hina ka talaga, yung may gano'n kang feeling na ano, nung time na nga ano may nagfo-40 day fasting nga, eh, naabutan ako, eh. Yung nagfo-40 day, yung mga alam mo naman sa bread dati kung ano-ano mga ano. Tapos hinang-hina, may hinang-hina, tapos meron restore ulit yung third day na mababalik na, may gano'n lang moment. Kaya para sabi ko, ang ganda rin pala nung naalala ko, pero ngayon hindi ko na maisip na gagawin ko siya. Kakayanin. Parang yun yung naisip ko na time na gano'n ako, parang nandun yung ano ko kay God, devotion ko kay God no'n na wala akong ibang iniisip, gusto ko lang siyang makilala. Gano'n ba nung yun na iko-compare yung sana Lord, mabalik ako sa gano'n na devotion ko ulit. Sana yun yung parang nasa mind ko, eh. Sana, wala na akong ibang distraction. Ngayon kasi 'di ba no'n, 'di man uso pa nung time na yun, siguro late 1990s, eh. Wala pa yung mga ganyan na phone mo, internet agad, pagbukas mo, Facebook agad, wala ka namang gano'n. So, talagang wala kang masyadong distractions noon. Ngayon, pagbukas mo sa umaga, cellphone, oops, updates, mga gano'n. Talagang ang hirap maka-focus talaga, pero yun nga doesn't mean na di natin kaya, puwede pa rin nating gawin, pero yun nga, may mga concerns ka, although ikaw mag-isa ka na lang. Ikaw ba may kasama ka, di mo naman pa pinapakailaman yung kasama mo, di ba? Inaalagaan mo pa ba si Joy? Inaasikaso mo pa ba si Joy? Di na, di ba? Ito yung may anak. Ikaw ba, inaasikaso mo pa yung anak mong malalaki na? Nagluluto pa yan. Oo. Ay bakit kung hindi ka ba magluto, mamamatay ba sila? Si James nga kahit minsan hindi ako bababa, siya na mag-isa gagawa, eh. 16 pa lang yun, yung anak mo. Dapat marunong na sila mag-isa magluto ng ano nila. Anyways, so puwedeng gano'n na yung nga, i-compare natin, restore mo ako, sana gano'n ulit pa ako, parang gano'n ulit yung ano, tandaan niyo kung kailan kayo naging yung talagang sobra yung devotion niyo kay God, yung magbasa kayo. Ang tagal niyo nagbabasa, hindi niyo napapansin yung word of God. Ngayon kasi 'pag nagbabasa ka baka parang 2 verses pa lang tulog ka na. Oo, 2 verses pa lang meron ka na nakita na message. Iba na yung message, iba na yung tine-text mo na wala ka na. Mabilis-bilis natin ma-distract talaga, 'di ba? Eh, pero yung time na yun na talagang kung magbasa ka talagang, Lord, at tapos mag-pray ka, talagang focus na focus ka kay God. Alam talaga parang nandiyan lang siya, kaharap mo siya kung mag-pray ka. Hindi kayo nadi-distract ng kung ano 'no 'pag nagpe-pray. So, nagpe-pray ka na lang habang kumakain o bago kumain or anyways. So, sana maging ano, yun yung i-compare natin nun, ma-restore back tayo sa ganong klaseng state nung naranasan niyo ba? Baka mamaya wala rin pala kayo naranasan gano'n. Bawat Christian, lalo na yung mga bagong Christian, 'di ba, nandun yung parang hunger nila, na parang excitement nila sa bago nilang walk. Naranasan ko nga nun yun. Tapos, yun nga, sana prayer natin, Lord, sana i-restore mo ko sa ganun ulit. Ayun. So, and then sabi dito sa restore us, will you be angry with us forever? Will you not revive us, that your people may rejoice? Show us your steadfast love and grant us your salvation. So, yun din ang prayer natin, not only for ourselves, and then isipin natin yung family din natin, kung di pa Christian, salvation, and also for the church, sa BSL din. So, siguro yun din yung maganda rin na prayer natin for this coming year. Okay. So, doon tayo sa yung ginawa ni God sa atin. So pagbabalik doon sa ginawa ni God, kaya natin pinapalista yung ano ba yung naging blessing ni God for us. Kahit maliit lang, sulat mo lang kahit ano. Kasi minsan hindi natin talaga siya naiisip pag hindi natin siya iisipin mabuti.
talagang may effort tayo na mag-isip at isulat. Nakakalimutan natin. Nalagay yung mga blessings ni God. And ang tendency natin mag-grumble. So, naalala nyo yung mga times na nag-grumble tayo, complain? Remember din nyo yun, na hindi natin naalala yung goodness ni God. So, ang tendency natin magko-complain. Favorite din ito ng Israelites before. Naalala nyo nung nasa Egypt sila? Anong nangyari sa Egypt? Sila ng mga miracle. Yung ano? Sana hindi mo na lang kami pinalaya sa Egypt. Bakit nga? Bakit hindi sila nagreklamo? Dahil saan? Parang gusto nila lagi comfort. Yun ba yun? Ano ba yung, ano yung namimiss nila? May meat Ay, daw doon, kasi doon. marami kami nakakain. Iba-iba. Di ba? Hindi lang puro. Nung nandun na sila sa... Parang nagugutom na sila. nasa wilderness na sila, doon sila nag-complain kasi nagko-complain sila sa Egypt dahil sa slavery. Pero nung pumunta na sila sa wilderness, ang namimiss nila ay yung mga old life nila sa Egypt na anong mga yon. Yung mga wala kasing lasa ang manay. Masarap na. Wala din, di ka naman pwede magtanim ng onion doon ng mga spices, ng mga herbs, ganyan. Tapos, sasabihin nila, naku, dati sa meron akong onions, garlic, cucumber, cucumber. So, yung mga fish na kinain natin sa Egypt, kasi walang fish sa wilderness, di ba? So, siguro isipin nila, ito lang yung kinakain ko, mana, everyday, morning. Di ba dati, ibang ano naman tayo, kakainin bukas, Huwag na yung kahapon, ayaw na natin nung kinain natin kahapon, huwag na natin ulitin. Yung iba nga nakakapagtyaga pa ng lunch at dinner, pareho. Pero the next day, ayaw na nila ng LO. Ayaw na nila leftover. Gusto nila, iba na naman, ayaw natin ng tapos may tendency pa tayo, lagi naman tayo adobo, iba naman, putahe. Sila ganun yung buhay nila sa sa wilderness. Mana in the morning, mana in the lunchtime, mana in the evening. So, in merienda, mana pa din. So, imagine mo nga naman yung pero still, the fact is, anong kapalit nun? Hindi ka na slave. Hindi na sila slave. Imagine mo, pinapalo-palo ka kung hindi mo na nakuha yung requirement na dapat mong gawin ng bricks, di ba? Tinaasan pa yung requirement nila. So, imagine mo yung ganong slavery. Tapos, ang kapalit nun, ito yung walang lasang mana. Paulit-ulit. So, yun, talaga, human, talaga, na mag-complain. Kayo, kunyari, anong kinomplain nyo this coming last month? Isipin nyo, sulat nyo yun, anong mga na-complain ko. Sulat nyo yun, sulat nyo sa mga ninyo. Ito naman tong suot ko na, yun, parang luma-luma na. Ito naman. Itong complain ko palagi, sister, hindi na ako nakatulog na 8 hours lang. Pero ang maganda doon, may trabaho ka. Kasi yung pag wala kang trabaho, makakatulog ka ng 8 hours. Pero lang may kapalit. Kaya yung Ako naman ang complain ko, hindi na ako nakapag-linis sa bahay. Wala na akong time. Yung planchahan mo, tambak na. Wala. Parang hindi mo mabigyan. actually magagawa mo ng paraan yan. Hindi complain yan. Kulang ka sa time management. Kino-complain ko siya, pero hindi ko rin naman ginagawa na. ang complaint ganito, kunyari, ito may, yung asawa niya hindi believer. Lagi siyang inaaway, o siya rin, hindi niya gusto ugali, pareho sila, nag-aaway sila. Pero in the fact is, yung asawa naman niya, provider naman. Nagpo-provide sa lahat ng luxuries. Nakapag-abroad pa sila ng anak niya, o ganyan. So, ang niya doon, hindi niya kasundo yung kanyang asawa. Pero ang nangyari kasi, hindi naman siya Christian pa nung nag-asawa sila. 'Di ba? So, it means, inalaw ni God sa buhay niya yon. Hindi naman siya iniiwanan ng asawa niya. Hindi naman siya iniiwan ng asawa niya. 'Di ba ang sabi, pagka Christian ka, pareho kayong hindi Christian, tapos naging Christian yung isa, yung babae, hangga't hindi siya iniiwan ng lalaking asawa na hindi Christian, hindi ka pwede makipaghiwalay. Kung ikaw ang ihiwalayan ng asawa mo na hindi Christian, sige, okay lang.
Wala kang pwedeng magawa doon. Pero nandun pa rin siya, gusto pa rin niya yung nandun pa rin siya pero hindi siya Christian, ang hirap talaga nag-aaway kayo lagi and all, lagi naiinis ka. Yun yung sitwasyon na hindi mo mai-escape. Kasi as a Christian, papakita mo ngayon yung ugali mo as a Christian, which is mahirap, lalo kung yung isawa mo mainisin, konting ganyan, kulot, inis na, nakakainis talaga naman, 'di ba? Pero binigay ni God, lahat mo yun na binigay ni God for you. So, ang tendency nga niya, may heart niya, pwedeng, hindi siya nag-grumble kay God, pero parang ganun na rin ang lumalabas. Na hindi na siya mapakali. Gusto ko na ito, hiwalayin to, ayoko na, gusto ko na, sana, bigay niya na lang yung sinasabi niya ganyan. Suportahan na lang niya yung anak niya sa mga pag-aaral, ganyan-ganyan. Kahit hindi na kami, pero hindi naman niya pwedeng gawing humiwalay kasi hindi siya pwedeng ang mag-initiate. Kasi nandun pa yung asawa, 'di ba? So, talagang pwede ka talagang mag-ano sa heart mo. Pero, niya na lang, nahiwalay bakit- na niya. Hindi rin. Sabi nga, kung hanggat nandun, may chance pa rin ng gospel. 'Di ba? Nag-a-attend naman siya ng church, pero hindi pa rin siya Christian. Talagang ganun pa rin ugali. Tapos yung, pati yung anak niya, syempre, okay, kasi hindi maganda, o minsan, lagi silang pinapagalitan ng tatay and all, ganyan-ganyan. But still, ano yung dapat niya isipin? Balikan niya pa rin, ito, at least yung buhay namin maayos. May bahay ako, may paupahan ako, meron akong bahay dito sa isang area, sa area dito sa may parang rest house kami, ganyan. At least yun, meron kang, because of him, kahit na sabi mong hindi siya Christian, at least pakita niya pa rin yung part na yon. Hindi pa siya dapat mag-complain, Lord, ititiisin ko pa rin na. Kahit na galit sa akin, ang hirap na yung asawa, tapos awayin ka, tapos kailangan mong lambingin, ito na, bibigay mo pa rin yung pagkain niya and all, kasi pag TDC, nagbibitter yung isang babae, yung bitterness niya, ayaw na niyang kausapin, ayaw niya niyang, kasi nga bitter, hindi ka na makapagpakita ng love, ng lambing, kasi nga galit ka, may bitterness, which is unforgiveness. Pero hindi niya nakikita yung blessing din naman nakapalit nun. So, yun nga, may tendency ka talaga mag-complain, mag-grumble. Ganun din, minsan gano'n, magka-grumble ka. Minsan, anong reason ng grumbling mo? Discontent. Discontent, at the same time, ungrateful. Tuwa sa buhay. Ang ano doon, hindi mo nakikita ang ni God, sovereignty ni God. Bakit? Inalaw ka ni God dyan sa pwesto na yan. Makasama mo yung tao na yan, whether, buti nga, iba sa inyo, walang mga office mate eh. Ikaw na office mo, nasa bahay lang. Nag-office. Pero, pero iba yung kausap mo, yung day in, day out, kausap mo sila, tapos yung ugali nila, nakakainis, o siguro yung anak ninyo, pwedeng yun, hindi nyo naman takasan yung anak nyo eh. Nandun yung anak nyo. So yung anak mo ganito, so may tendency ka talaga na pero at least yun ang inano ni God sa'yo. Yun ang inalaw ni God sa'yo. Nandun pa rin yung thankfulness pa rin. Lord, ano ba ang gusto mong matutunan ko pa rin this sitwasyon na to, which is ang obvious naman na response is, anong gusto matutunan ni God? Ano? Natin. Trust kay God, submission. And obedience. Obedience pa din kung ano ba yung dapat gawin sa person na nakakainis. I-love pa rin, ang response pa rin. Ganun. So parang mahirap talaga. Pero ano bang 3 trees? Alam mo yung 3 trees? Ito yung sun, ito na yung heat, mainit. Anong gagawin mo? Yung heart mo ba is magko-complain, yung heart mo ba is maiinis na lang or ano, gusto mo pa rin mag-obey. Parang ganun. 'Di ba? So gusto natin basta inalaw pa rin, basta makikita ka pa rin ng sitwasyon. Yun nga, at least yung asawa ko hindi bum. Yung mga ganun, 'di ba? Hindi nga siya Christian. Pero at least Lord, at least makita mo hindi siya bum na walang binibigay. May alam ako, asawa hindi nagtatrabaho. Bum talaga, pakainin talaga siya. Maraming ganyan. Oo, May lalaki. palamunin talaga, ikaw na gagawa, tapos minsan di pa tutulong sa bahay, di ba? Parang sarap batukan, parang gano'n. Hindi naman siya pinapatay ni God. Buhay pa rin siya. Ibig sabihin, may purpose. Naalagaan mo siya ng asawa niya. Oo, di ba? So, magko-complain ka ba? Hindi. Pero syempre, may pag mga gano'n, iba na yon. Kailangan pagsabihan mo yung asawa mo.
Hindi mo rin pwedeng hayaan na ganun siya. Meron ka pa rin part, ha? Yun naman ang mahirap sa iba, ayaw pagsabihan. Yung dapat pagsabihan. Takot mag-correct o tinatamad mag-correct. Sa anak naman, tinatamad mag-correct kasi hindi ka naman pwede matakot sa anak mo. Matatakot ba ka sa anak niya mag-correct? Siguro kung ikaw yung pinapalamon ng anak mo, kaya independent sa anak mo, medyo takot ka. Pero kailangan mo pa rin gawin kung kailangan i-correct. Di ba? Ganun yun. Pagka kailangan i-correct, sabihan mo, yan, actually, mas madaling sabihin eh. Pag ako minsan dati kay James, hayaan mo na nga siya, hayaan mo na nga yan, kahit ganyan siya, gumawa siya ng mali. Tiyatamad ako eh, kasi gusto ko na magpahinga na lang, kasi kausapin ko pa siya. Tapos sasabihin ko pa, ang daming usapan pa to. Ganyan. Nakakatamad, pero ano gusto ni God doon sa moment na yon? Ihayaan mo siya mag-sin, hindi. Mag-correct ka pa rin. Lovingly, ko-correct mo pa rin. Hindi mo niyo papakita sa kanya na okay lang ginawa niya. Ang labas kasi naman, pag hindi tayo nagko-correct, okay lang pala kay mami to. Okay lang pala. So, hindi nila nakikita si God eh. Lalo kung di sila Christian. Hindi nila nakita si God, nakikita nila yung mga kasama nila. Kayari, close sa kanila. Pag kino-correct sila, ay hindi maganda yan. Taga-remind. Kahit sabihin mo na iinis na sila. Which is ayaw nating sabihan tayo ng gano'n. Ano ba, mami? Naging ka naman. Ayaw natin ng tinatawag na nagger. Yun yung pinaka-ayaw mo. May inis na sila. Pero still, ano pa rin, ang point mo pa rin, bakit ka inalaw ni God sa ganung sitwasyon? It means, yung pa rin ang, ano mo, kung hindi man mag-correct, wag mag-complain. At the same time, lovingly, sasabihan sila. Okay, so yun ang mga sabi nga, will he be angry with us forever and show us mercy? We ask God na ibigay mo yung revival na hindi lang yung Christian walk na tama lang, parang okay, going freely, walang problema. Ang gusto natin yung revival is, Lord, talagang nag-grow tayo. Anong ibig sabihin ng nag-grow na Christian? Nakakapag-quiet time, kagano'n lang, hindi. Nag-bear ka ng fruit. Bear ng fruit is minsan kasama na doon yung nakakapag-share ka sa iba. Hindi lang tayo nakatingin sa sarili natin. Yun yung parang may tendency ang mga Christians, di ba? Tayo together, happy tayo together. Tapos hindi na natin naiisip yung ibang tao na gusto pa nating i-reach out, whether Christian or non-Christian. Siguro ang makikita mo doon, yung isang na-revive na pag sinasabi nga nagkaroon ng revival sa isang area, makikita mo sila talagang sharing the gospel, yung lagi silang naghahanap ng way para ma-serve si God. Siguro ganun yung makikita natin sa church pagka nagkaroon tayo ng revival. Okay, pero mag-i-start lahat yan sa atin ha. Hindi biglang hindi biglang mangyayari lang instantly. Kailangan bawat isa sa atin nagkakaroon din ng revival in our own hearts. So, ito yon, pleading for revival. Ang ibig sabihin ng revival, yung hindi natin hinahayaan ng unrighteousness, ang any immorality, idolatry, in as far as we can handle. Mas maganda yun nga, not any sin to linger in our lives. He wants us to yan. So ito yung gusto natin na walk natin this coming year. Continually tayo ay nakadepende kay God for everything. So balikan natin yung verse 8. Let me hear what God will speak, for he will speak peace to his people, to his saints, and let them not turn back to folly. Ito naman, nakikinig naman tayo kay God. Ano ibig sabihin ng let me hear what God will speak? For he will speak peace. Pag sabing he will speak peace to us, sa ibang version ba, may iba ba? He will speak peace to us. Pag sinabing gano'n. Iba ba ang version ninyo? Verse 8. I will hear what God Yahweh will speak, because he will speak peace to his So, we will speak peace pa rin. faithful ones, but they left not. Bakit kaya gano'n na he will speak peace to us? He will speak peace to us.
sabi doon sa ano, We promise, please. please, liwabis is We promise please to us. So ito yung we will wait on God to listen to us, to speak to us. So siguro ito rin, medyo hirap din tayo dito makinig kay God. Kasi pag nagbasa tayo kasi ng Bible, Lord, ito ganyan. Tapos magpe-pray ka na, tapos tapos na. Nagkakaroon ba tayo ng time na, Lord, naghintay ka lang kay God, Lord, ano ba gusto mong sabihin sa akin about this verse? Di ba minsan ang hirap din maghintay, makinig. Yung waiting part is medyo mahirap din sa atin yun kung tutuusin. Pero hindi naman tayo yung type naghihintay ng voice ni God. Di ba yung iba naman, ay, may narinig akong voice ni God. Habang nagpe-pray akong ganun, may narinig akong audible voice. Alam niyo naman yung naging dati ng sharing, di ba? Na may narinig daw siyang voice. Hindi na ganun ngayon. Ang pwede mong marinig, listening to God is, yung ginagamit niya yung word niya to speak to us, to parang ano yung application ng word na yun sa buhay natin. Hindi yung actual voice na, o go to ano ha, go to Tanay, or go to Montalban, o go to ano ha, tapos sharean mo to, o pumunta ka dito, may makukuha kang pot of gold. Hindi ganun. O ito, nag-invest ka dito sa stocks na to. Wala, hindi ganun yung maririnig mo na ano, na parang instructions na ganun. Ano ba yung parang pwede nating, siguro, word of comfort, pag nakinig tayo, ayo nga no Lord, ito pala yung comfort na makukuha ko sa salita mo. Pwedeng ganun ano pa ba medyo mahirap talaga mag-wait on God. Lalo na kung may hinihintay ka kay God. Ano yung mga minsan hinihintay natin kay God? Ano ba yung mga prayers pala ninyo? Sama nyo na rin pala. Ano yung mga naging prayer nyo for this for past year? And tuloy-tuloy na prayer nyo until the 2025. Na gusto nyo, syempre medyo matagal minsan yung salvation. Matagal yun. Minsan hanggang habang buhay, pinagpe-pray yung salvation ng loved ones, di ba? May mga prayers ba tayo na gusto natin hinihintay si God kasi may decision kang gagawin? Kanyari may decision kang gagawin. Ayun. So, Lord, bibili ba ako nito? Lord, pupunta ba ako sa ganitong venture? Mag-i-invest ba ako dito? Ano ba yung mga decisions na ginawa ninyo last year? Kami marami kasi kay James kasi yung school. Kaya hanggang ngayon, dilemma pa rin namin kung anong school. Ang hirap kasi sold out na kami dito sa isang school. Tapos magbabayad na lang akong deposit, pero ang laki non-refundable, 53,000 daw yung deposit. Sabi ko, buti na, before naman noon, magbayad ako, hindi mo na ako nagbayad. Pero sinabi naman ng isang taga-church, ay wag daw dyan, yung anak daw niya na-bully and all, kasi Chinese. Tapos siya hindi Chinese, ganyan. Tapos biglang dito ka na lang sa GCF, yung Green Hills Christian Fellowship na school. Pero ang layo, pero sige, nag-try ako. Sige, sige na nga, baka nga si God dito. Kasi bago ako magbayad. Biglang sinabihan ako. Ang hirap. Tapos biglang ito naman, nung nag-try ako, wala na, waiting list ka na. Waiting list naman ako doon sa isa. Tapos ngayon, tapos tinanong ko naman yung isang teacher, doon sa una kong plano nga lang, pagka-Chinese sa school. Wala naman daw ganon, na tapos, kasi matagal na rin yung anak niya nandun, parang, or than, na rin, grade 1 pa yata siya, grade 9 na yung anak niya. So parang ang tagal na, oo. Tapos yung parents daw, snobbish daw kasi Chinese. Di ba yung mga Chinese, kami. Ako hindi man ako concerned sa pag grade senior high, wala ka naman pakialam sa parents mo. Anak mo, di ba? Hindi naman importante. Tapos yung mga, basta maraming So ngayon nakakalito. Lord, ano ba talaga? Siyempre, para sa akin convenient, 6 minutes away to isa. Yung isa, baka 40 minutes away yung isa kasi pupunta pa akong Green Hills from Timog. So parang ang hirap para mag-pray yung talaga yung will ni God. Sana wag kami magkamali. Ayan, so marami tayong kailangan talagang i-ask kay God. We have to wait. Hindi ka magmamadali, lalo na kung ito si James, medyo malaking bagay kay James to kasi preparation niya to her college. At the same time, bagong school, pwede siyang, lagi akong binabalikan yan, yung
Hindi niya makalimutan yung nilipat ko siya ng school tapos wala siya naging friends. yung Tapos parang feeling niya na-bully siya doon. Tapos 2 years siya, grade 2 and grade 3 kasi inalis ko siya doon sa isang school na parang maraming Christian doon na teachers. So, lagi niya binabalik sa akin yun. I remember, ganyan kasi daw. Ganyan talaga, ang laking impact sa kanya. Na-bully siya. Hindi niya talaga makalimutan. Kasi like, ito grade 11 and 12, ito rin, parang it can make him or break him. Kasi kunyari, wala siya naging friends. Tapos talagang ano siya, naging feel left out siya. Para ang laki rin bagay. Although Christian school to, pero pwede ka pa rin naman magkaroon ng ganun. Sa college, wala na, kanya-kanya na sa college eh. Ito na yung last chance niya na magkaroon ba ng friends. Kaya parang, yun nga, magpe-pray pa rin tayo. Ano ba talaga ang will ni God for each, minsan di ganun klaseng major decision. Maliit lang maliit lang. Nagpe-pray ba tayo for small things? Oh, pero yun nga, wag kayo maging extreme na sasama ka ba sa amin? Papag-pray ko muna. Pagka pupunta ka ba sa amin, SM kami, papag-pray ko muna. Or siyempre, may mga times naman na kita mo naman yung schedule mo, libre ka, wala kang gagawin. Di iba naman na maiinip sa'yo naman. Maiinip sa'yo, may isa ka, may ganun talaga. Pinsan ni Jay yun eh. Hindi niya sure kung pupunta siya sa reunion o hindi. Papag-pray muna daw niya. Tapos ang hilig niya talaga yung bigla na lang siyang susulpot. Tapos hindi siya, tapos kaya may mga gano'n. Marami siyang mga biglaan kasi nga. Siguro ang isip niya is pag-pray muna niya. Yung pag-group ba, hindi mo siya maasahan na makakapag-commit agad siya ng sagot. Kasi nga, ipapag-pray muna niya. Christian naman talaga siya, di ba? Alam mo, pero medyo extreme ba? Kung di ka naman sure, di sabihin mo, wag niyo muna ako asahan, ano muna. Pero yun nga, meron na i-spiritualize pa pag-pray ko. Di gawin mo na lang, titignan ko muna. Huwag ka nang magpa-S ba na. Papag-pray ko pa. Sasabihin pa tuloy. Siyempre, may masasabi tuloy yun sa iyo. Parang, kahit, paano kung hindi mo Christian? May mga ganun, di ba? Yun nga. Anyways, ano bang hihintayin niyang response kay God? Sisigawan siya ni God. O yan, pumunta ka na dyan, tutulak ba siya ni God doon? Anyways, ang hirap. Anyway, yun lang. So, yung waiting on God is, He will speak peace. It means we have to wait on Him to speak to us, and we will hear what God, what God will tell us. Medyo mahirap mag-wait, pero huwag tayo magmamadali. Kung minsan, kakaya pa naman maghintay. Pero minsan pag rush, minsan talaga bibigyan ka naman ng grace ni God na mag-decide right away. Pero yung prayer mo, Lord, as I make this decision, kahit hindi ako talaga sure, I pray, nagdedepende pa rin ako sa'yo. Minsan naman nagde-decide ka, hindi ka rin sure. Pero wag lang may sin, ha? May sin na nagagawin mo to, may lalo kang mapapasama, something. Ayun. So, last is waiting on the Lord. At the same time, salvation is near to those who fear Him. Glory may dwell in our land. Mercy and truth have met together. Righteousness and peace have kissed. So, alam natin si God yung ano ba makikita nyo dito sa ano na to. Magkakaroon kasi ng time na magkakaroon na ng reigning si Jesus will rule and reign in righteousness. Yung time na yun na pagbalik niya. So, yun yung time na darating na mag-reign na siya forever. Yung 1,000 year of Christ dito sa atin, kung naniniwala tayo doon. Kasi iba din naniniwala na may gano'n. Yung mga reform din naniniwala. Mercy and truth, righteousness, and ano. So, medyo poetic ang dating niya, pero ano ba yung tingin niyo dito na time na yon, we will look forward to that time na magkakaroon na ng ganong klaseng setup. Pero supposedly we deserve judgment. Pero ang na-receive natin, mercy, di ba? So we deserve eternal punishment, but Jesus bore it all for us upon the cross. So we can be set free and be restored before God. Makuha natin yung righteousness ni Christ. So mercy, righteousness, yun yung nakuha natin from Christ. So ano yung verse 12? Sabi doon sa verse 12, Also the Lord will provide us. what is good, our land will lead increase, righteousness will go before Him. So ang sabi dito, pouring out His blessings on us. Ang blessing is hindi lang financial, di ba?
lahat na blessing, spiritual blessing, yung pag-grow natin kay God sa walk natin sa Kanya, blessing din yun. Doesn't mean na tataas may raise kayo, salary raise, or may biglang mga blessings na magbibigay sa inyo. Pero yung walk natin kay God na patuloy tayong nakahang on kay God, nakadepende kay God, consistent walk with God this coming year, isang blessing din yun talaga. And hindi natin gagawa niya mag-isa on our own strength. Kailangan pa rin natin yung grace ni God. Whatever the Lord will allow into our lives this coming year, hindi natin alam. May tragedy ba? May mga mangyayari ba sa atin? Difficulties na pwede tayong daanan? Sickness? Or anything? Still, ang assurance natin is God will be with us. Blessing pa rin yun. Pwede niyang gawin yung trial into a blessing. Siya lang ang may kayang gumawa nun. Yung something na masama, bad news, pwede niyang gawin into something, into a blessing. Pag tama ang response natin dun sa sitwasyon. Pwede nating ikabaksak siya, pwede tayong mag-backslide because of that. Pero kung susundin natin si God by His grace, pwede tayong babaliktad. Pwedeng gamitin siya na lalo tayong lumalim sa walk natin kay God. Ayun. So, this coming year, ito yung plan ni God for us. We pray na patuloy tayo mag-walk in His name, in obedience to His words. Okay, so Lord will give us what is good. Our land will yield its increase. Lord, our land, ito yung buhay natin, pwedeng payamanin pa ni God, no? Minsan kasi may plano si God sa bawat tao. Yung para mag-grow, yung iba binibless, yung iba naman meron namang trials na padadaanin para lalong lumalim. So iba-iba talaga ang calling natin. Hindi pare-pareho. So yan ang gawin nating inventory for the past year, meron tayong looking back. For this coming year, ano ang ngayon ang magiging plano nyo? Based on the past year na ginanaanan natin, ano ang gagawin nating action plan? Saan ba tayo nag-fall? Paano natin magagawa ng way